Yun! Ay, tanggalin mo na to. Dahil marami na nagko-comment kasi wala daw tayong paddock stand at saka mga spools, sliders, ganyan. Sa totoo lang, matagal na to. Pag tayo sa 01 Moto na ito, matagal na. Siguro... Basta bago pa lang si Hong. Oh, bago pa lang si Hong, no? Mga 2 araw pa lang, kumuha na ako nito. Pero hindi ko lang siya makabit kasi walang time. Ito, since wala pa naman akong ginagalaw kay Hong so far, okay lang na wala siyang paddock stand at saka itong mga slider. Pero good thing, it's a must sa mga nakabigis na ganito na meron kayong slider. Kasi pag sumemplang yan, kawawa naman ang mga fairings, di ba? Tapos yan, mga mababaluktot siya, mga apakan nyo. Sayang. Mabilisan, kabit lang natin itong paddock stand. Plug and play naman to. Kabit natin sa mabilisan. Kita nyo guys, ngayon sobrang init. Itong mga nakaraan, ulan, pero parang mamaya ulan. Pakita mo yung ulap, eh. Ayan, parang mamaya uulan na rin. Pero buti na lang nakasingi tayo ng konti para makabit itong mga to. Kasi mga essentials talaga to. Tigigisa pa kami ng electric fan. Isa sa akin, isa kay Kuya Tuper, tsaka isa sa kay Dane. Oh. Kabit natin to. Spools. Dito natin ikakalang yung paddock stand natin mamaya. Saan ba ito yung nilalagay? Dito lang. Oh. Isa. Evotech ang brand niya. Plug and play. Alright. Sliders. Ibig sa inyo, easy lang yan. Plug. Ay! Na malaglag. Oh. Plug and play. Natin. Sira agad. Ito, may kasama rin siyang tornilyo. Sa kinakabit, dito sa gilid. Diyan yung isa. Ayun, gas-gas agad. Oh. Diba? Oh, soon, gagawa na tayo ng ano natin. Official garage ni Kapwa. Oh, maybe soon, diba? Antayin nyo yan. Kasi ang hirap mag-vlog sa mga gantong random na lugar, diba? So ito, labas na ng bahay ni Lola. Soon, gagawan tayo ng garage natin. Project Garage. Ano kayang pangalan ng garage natin? Comment down. Itong mas mahaba, feeling ko kasi. Ayan, para sumakto. Shoutout kay Kuya Tuper. Siya na nagbubuo nung ano natin. Pabayaan na lang natin siya dyan. Bayaan mo na yan kung anong mangyayari dyan. 14 pala siya, guys. Grabe! Ito pala yung pinakang engine support na rin. Nahihiya po siya lumabas. So, ito yung stock bolt. Ito yung ipapalit natin na tornilyo. Sa loob. Tapos dito sa kabila. Oh, malaki pala to. 17 yata to. Plug and play, guys. Pantalan natin yung socket ng 17mm. Then higpitan. Alright. Grabe. Pwede kayong umorder through online. Tapos kayo na lang magkabit. Alam ko may nabibili talaga na ano eh. Yung ganyan din ang shape. Ewan ko lang kung meron dito sa Pilipinas noon. Comment down nga kung alam nyo yon. Kasi mas aesthetic yon. Kabit siya sa loob. Sa kabila. Ipak natin. Sinusukat na po ni Kuya Tuper. Saktong-sakto lang yung sukat niya. Oh. Yeah. May slider na ngayon si Hong. Nakabit na rin natin yung spools. Minsan, hiniram ng tropa, hiniram ng pinsan, tapos tumumba kasi nag-lock yung gulong, tapos tumumba. Eh, malilesen yung damage ng bike mo kapag meron ka nito. Hindi naman tayo lagi sagad-sagad, so hindi naman siguro natin mapapasaya dyan through lean angle, no? Ipitan na lang namin yan, guys. Tapos na yan mamaya. Dito sa ilalim to. Kung wala naman kayong spools, pwede nyo itong gamitin. Kaso nga lang, prone to sa pagkadulas. Kasi hindi katulad na ito, di ba? Nakakagat siya. Hindi siya gagalaw. Eh ito, dumadaplis to. So ngayon, testing kung sesemplang. Adjustment. Sa spool natin, dalawa ang ano niya. Pwede mong baligtarin to. So ngayon, binaliktad lang namin kasi kanina hindi sumasakto. Parang mas sasakto na siya ngayon. So binaliktad lang, ganun din gagawin ko doon sa kabila. Upon learning, dapat maluwag yung sa gulong at maluwag din itong nasa mismong gitna na to para magagalaw nyo pa ng konti. And then i-fix nyo siya kapag naangat na natin. O sobra pa. Sakto? Okay. Okay, ito na mo. Yung! Ayos ba? Matibay? Nakakaba pala pagka nagpapadak. Para pag ginamitan ko ng padak, baka tumaob ako ah. Marami ng tumaob na big bikes sa pagpapadak. Pitan na namin to ngayon. Itong baba. Kaya rami ng sumemplang dito. Okay.
Kung hindi ka nakahawak. Oh, hindi pa pala nakahawak scooter, okay? Alisin natin to. So, kailangan pala, dapat matatag ang pwesto mo bago mo alisin to. Nakastand na rin yan, ha? Oh. Kasi may mga nakapanood ako sa YouTube. Yung daw ang tip. So, ngayon, try ko namang mag-isa na ibaba. Natin ngayon, ha? First time. Okay. Ayun. Ang hirap niya itama. Ayun. Ayan. Tutuwid na siya ngayon. Try natin. Yun! Kailangan lang pala ng lakas ng loob, kaso nakakatakot pa rin. Scary. Okay na, may paddock stand na tayo, ha? Baba ko solo, tingnan natin, ha? Make sure lang natin na naka-stand. Kasi in case na tumumba dito, may alalay pa. Pag tumumba doon sa kabila, wala na, finish na. So, nakahanda naman si Kuya ito pero para tumulong. Okay. Okay, angat natin to. Parang abante, ano. Okay. Alalay. Ayun. So, kailangan, wag mo munang i-let go tong kanan. Hilahin mo na ng konti para pumunta sa stand. Tingin ko, mas nakakatakot pa to pagka mga 1,000 cc. So, practicein natin yan. Ayun. Dapat matatag ang tindig nyo, guys. Ito pa. Tapos kahit tanggalin mo na to. And may mga nagtatanong na kapwa natin, nasa na raw si Greggy, nasa na raw si Hera, nasa na raw si Victoria. Quick update ko kayo. Naka-protrud siya ng konti. Pero hindi naman niya nabawasan yung ganda ng motor. Job well done. Hinahanap nyo si Victoria, si Greggy, si Hera, si Winner. Unahin muna natin si Hera. So ito siya ngayon. See? Buti na lang, nalinis ni Boy Kaldag kasi ngayon, hindi natin siya nalalapag ulit kasi may inaayos ako sa makina ni Hera. Pinapasmooth natin ng mas maganda. Hindi ko siya binebenta. Nandito pa rin. Yung iconic natin na makina, yan pa rin yan. All in all, Boy pa rin si Hera. Soon, paanda rin din natin yan. Yung Winner X natin, ito. And mabilisang update lang sa mga tropa natin. Di ba naka-IRC tayo na MBR110? Good news. Kasi kahit everyday use siya, hindi nauupod yung gitna lang. Yung ibabaw, hindi siya nauupod. Ayan, oh. Ang kapal pa rin niya. Diba? Oh. Kitang-kita nyo naman, hindi pa ito nagagamit. Hindi pa siya na ibe-banking. Pero yung hugis niya, hindi nawawala. Dito rin sa likod. Halata namang everyday use, diba? Oh, ginagamit kasi ni Papa yan. As service niya. So, pang araw-araw pa rin ginagamit siyang. And update din sa kadena natin na 415. So far, so good. Ayan, nilagyan ng kapatid ko yan ng lubricant pampadulas. Rugabok, pero all goods pa rin. Goods ang 415 pan daily, hindi na puputol. Halata naman, di ba? RK yan na. RK naman, mouse bracket set. Pang Winner X. So, pa-startin natin. Kasi si Hera, hindi nag-start low. But yung battery niyan, at saka kailangan ko pang ayusin yung internal. Diba? Hera check, Winner X check. Ito pa yung isa. Yung pinaka-paborito ko sa lahat. Tada! Muntik na lamukin. Na-video na siya last time, nagpalit ka. Ayo nga, na-video na siya last time. Nung pinalta natin siya ng pipe, startin ulit natin. Cold start. Grabe yung lagapak na ito. Lakas yung lagapak. Favorite ko talaga to. Hinahanap nyo kasi yung mga motor natin na nawawala eh. Teka lang, may forgotten pa. Tara, punta natin si Greggy. Hahanapin nyo rin yung basketballan. Ayun yung basketballan natin ginagawa, di ba? Hanggang ngayon, di pa siya nasisimento. Kasi inuna si Hong. Ito naman yung tool house natin. Tignan nyo gano'ng kagulo. Yung tool house natin na napakagulo. Hanggang doon sa loob, kasama pa rin yan. Yan yung aayusin natin na tool house. So tayo dito sa kabila. Another tool house natin. Ayan yung mga trophy ni Hera at saka ni Victoria. Sumali tayo ng drag race. Ayan, first runner-up. Yung forgotten, sa totoo lang guys, hindi naman siya forgotten eh. Wala lang talaga tayong time. Batin natin.
Yan, si Greggy. Fairness, hindi siya malikabok. Diba? Kasi minamahal pa rin naman siya. Hindi lang siya napapaandar. Huwag kayong mag-alala kasi bubuuin talaga natin at patutulingin talaga natin to ng proper. So far, ang update sa kanya, pumalo na naman siya ng 8.4 sa oras. So, isa pa rin sa pinakamabagal na PCs ito. Pero so far, so good naman yung ginawa natin. From top to bottom. Yung kinaya natin, soon palalakasin din natin to. Ngayon, focus tayo kay Hong. Pero bibigyan pa rin natin ng time. Yung iba nating motor, syempre. Katulad nito, yung PCC build natin. Patutulingin natin yan. Ang target natin, flat 8 sa susunod. Patuloy. Parang masyadong ambisyoso yun Pero try natin kung hanggang saan ang aabutin natin. Victoria, gagawan din natin yan ng another chassis na kung saan pag gagamitin natin sa karera, katulad nga ng sinabi ko sa inyo at pinramis ko rin sa inyo dati, pag gagamitin, tanggalin yung makina, lipat sa kabilang chassis. Ipa-fire up natin sila sa mga susunod na videos. Antayin nyo yan. Siyempre, tatakloban uli natin yan. Ito pa, isa nating project na matagal ko na rin pinaplano. To na project tool house naman. So, gagawin nating studio itong tool house na to. Nakita nyo, maraming mga tulo-tulo. Sira na yung buong paligid. Soon, gawa natin to ng project tool house. Lahat ng tools natin nandun, lahat ng gamit natin nandun. Doon na rin tayo magbubuo ng mga motor. Maybe palagyan natin ng aircon kasi sobrang init. Lagi tayo may dalang electric fan. Gagawan din natin maybe ng podcast room. Tool house na yon, tapos gawaan pa, tapos podcast room din. Doon na rin tayo magbibuild ng motor. All in one na. Bigyan nyo lang ako ng oras, mga 2 oras. Pa yung isang part ng tool house natin. Tandaan nyo na yan kasi soon, babaguhin na natin yan. Mayroon pa tayo mga stock ng gulong, by IRC yan. Kasi, nalayo tayo sa larangan ng karera, pero syempre, hindi naman tayo mawawala, namamahimahinga lang. At saka, sabi ko nga sa inyo, diba, mag-isa lang din naman tayo. Yung mga katim natin, syempre, busy din. Yung iba, nag-aaral pa. Yung iba, may mga trabaho, kaya mahirap pag sabay-sabay. Pero hanggat maaari naman, gagawin natin ng paraan. Kahit mahirap kasi syempre kailangan natin magpatuloy. At saka nakakamiss na rin kumarera sa motor.